ICC is coming to town. Chero. ICC is coming to town in September. Pambungad sa Christmas season ng Pilipinas. Ang warrant of arrest ng ICC laban kay Digonggong. Ayan ang sinasabi natin, mga kotsero. Ayan, no? Pasensya na po, mga kotsero. Hindi po tayo nakapag-live stream today. Maraming po tayong ginawa. But bawi po ako sa inyo tomorrow kapag medyo mas lighter na ang ating sistema, no? But eto nga po, mga kotsero, no? Mainit-init pang balita ito. Mainit-init pa. Oo. ICC is coming to town. Oo, ito po ang balita na sinabi kanina ni former Justice Antonio Carpio. Pero bago natin pag-usapan to, mga kotsero, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Okay. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, ilagay nyo ang account details dyan, at pwede kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shop sa iba't ibang mga bangko sa bansa. Kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, sa inyo pong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan na nga. Pag-usapan na natin to. Oo. Kasi mga kotsero, kanina, nagbalita si Antonio Carpio, former Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Oo, eto na nga, meron siyang sinabi. I think the day of reckoning is coming closer. Ayan, kinakabahan sigurado dito, mga DDF. DDF. Oo, mga Duterte, die hard Duterte to 4/3. Sigurado. Wake me up when September ends. Bakit? ICC warrant may be out by September. Ayan na nga bang sinasabi natin. Wake me up when September ends. Summer has gone and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Hindi ko alam kung yun ang lyrics. Basta yun ang alam ko. Anyway. Ito lang balita. Ay. Sabi, ba't tayo lumaki? Yun. Sabi. Will the day of reckoning for agents of the Duterte administration's bloody drug war come next month? No. Sabi po ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio Tuesday night that the investigation of the ICC into the brutal campaign against illegal drugs had reached a pivotal point. Ayan. Oo. Malapit na raw silang matapos. At umabot na raw sila sa punto kung saan ito ay makapagbabago ng sistema sa ating bansa. Sabi, I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Oo. Carpio said in an interview on the vlog of political analyst and Inquirer columnist Richard Heydarian. Carpio, however, did not say who his sources were. Hindi niya sinabi kung kanina niya narinig yung balita. Ito po yung kabuuan ng balita na yan sa News 5. Posibleng sa Setyembre na raw ihain ng International Criminal Court ang arrest warrant sa mga nasa likod ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Iiyak na naman si neto. Iiyak na naman bukas si Bato de la Rosa na ito. May iyakan na naman magaganap guys bukas. Sigurado yan, iiyak bukas si Bato de la Rosa. Buwelta naman ang isa sa mga dating tagapagsalita ni Duterte, nananaginip ng gising ang dating maestrado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa susunod na buwan na raw, posibleng ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang mga sangkot sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Yan ang ibinunyag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam sa kanya ng political analyst na si Richard Heydarian. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Hindi binanggit ni Carpio kung sino o saan galing ang impormasyon, pero mukhang hindi raw pagsasabay-sabayin ang paglabas ng arrest warrant. Maybe Digong will come out first and then the second tier, the third tier, it will be in tranche. Wala pang komento rito si dating Pangulong Duterte, pero sa panayam kamakailan kay Duterte sa YouTube channel ng kanyang anak na si Davao City Mayor Baste, muling binanatan ng dating Pangulo ang ICC. Gate niya wala itong karapatang mag-imbestiga dahil wala itong jurisdiksyon sa Pilipinas na kumalas noong 2019. ICC, Karami nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo? Mga Happy na mga DDS dun. Para sa kanila, napakagandang statement na yon, yung sinabi ni Digonggong na yon. Yun, nagmura siya. Nginaratan niya ang ICC. Happy na sila doon. Wow, ang galing-galing naman ni FPRRD. Best president ever. Happy na sila doon, guys. Happy na sila doon. Kasi alam niyo naman, mga kotsero, tingnan niyo yung itsura ng mga, ng mga supporters niya. Di ba? Tawa-tawa. Sige, Kerry. Tawa-tawa ngayon, iyak-iyak bukas pag inaresto na. Tawa-tawa ngayon, iyak-iyak bukas kapag na-aresto na. Walang problema doon. Walang problema doon. Wait lang. Pero mamaya may komento tayo dyan. Tuloy lang natin to. Nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo? Digong, hindi lang naman Amerikano ang pumapatay. Ba't hindi mo sinita si Xi Jinping? Merong mass murder na nangyayari ngayon sa Uyghurs sa China. Hindi kang pakialam. Nang pinagpapatay ang Falun Gong, pinagkukulong at pinagpapatay ang Falun Gong, wala kang pakialam. Sa China yun. May organ harvesting ngayon na nagaganap sa mga nakadetain na miyembro ng Falun Gong sa China. Wala kang pake. Ba't daming human rights violation sa China? Ba't hindi mo binanggit? Ba't puro Amerika lang? By the way, mga kotserong, America is not party to the Rome Statute. Hindi sila member ng Rome Statute. So, walang jurisdiction ng ICC sa Amerika. Tuloy natin. May belta rin ang kanyang dating tagapagsalita at Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Sinabi na rin daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC. I think the former Justice Carpio is daydreaming. Puro kabalbalan yun. No jurisdiction, which means kahit ano pang gawin nila mga issuance of a warrant of arrest for the former president, wala lahat yun. Ganyan din ang sinabi ng dati ring tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Well, araw-araw ay day of reckoning. Kasi lahat ng biktima ng drug war pwede baghain ng kaso dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Presidente Duterte, haharapin niya lahat na may reklamo dito sa hukumang Pilipinas. Siguro, panaginip na lang yan ng mga detractors ni Presidente Duterte. Ayun naman. That's weird. Alam niyo mga kotsero kung bakit. Kasi tingnan niyo etong si Panelo, sa usapin ng ICC, bidang-bida si Bongbong Marcos. Nagsabi daw si Bongbong Marcos na hindi niya papayagan yan. Di ba? So kapag usapin ng ICC, kailangan niya si Bongbong Marcos. But in any other circumstance, tatawagin yung addict, tatawagin yung bangag, tatawagin nyo ng palyadong presidente, etc. etc. Ganun pala yun. So pag usaping ICC, sige, pro Bongbong Marcos tayo, walang problema. Ganon. Hipokrito kayo. Sana ilaglag na kayo ni PBBM.
Wala kayong kwenta. Ang ating pamahalaan. Anyway, tuloy lang. Huwag na natin pakinggan si Conti kasi wala namang kwenta si Conti. Ano yan eh? CPP-NPA yan. Alam naman natin yan. CPP-NPA-NDF yan. So, huwag na natin siya pakinggan. Oo. But anyway, ayun nga ang sinabi ni former Justice Antonio Carpio. Tapos ito nga, sinasabi ni Panelo, nagsabi naman ang presidente na hindi maikipagtulungan ang administrasyong Marcos sa pangalan ito, sa ICC. O, walang problema doon. Hindi naman, sinabi naman talaga ng presidente yan na hindi na siya maikipagtulungan. Pero sinabi din ng presidente, pero hindi ho sinabi ng presidente na pigilan ang ICC. Hindi ho sinabi ng Pangulo yan. Wala akong sinasabi ang Pangulo na ang ehekutibo ay pipigilan ang ICC. Ang sinabi lang ho ng presidente, hindi kami maikipagtulungan. Oo. We are not in the business of blocking Interpol amid ICC drug probe. Sinabi po yan ng ating Secretary of Justice. Oo. Sabi ng sanay mag-cooperate ang Interpol at saka ang ICC. So kapag nagkaroon na ng problema, yan, they will bring it through the Interpol and we are members of the Interpol, which means, mga Kojero, we are obligated. May obligasyon po tayo sa Interpol na i-execute ang warrant of arrest. We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments, kaya hindi natin ginagalaw yan. What does that mean, mga Kojero? Ibig sabihin po niyan ay hands off ang ating gobyerno. Hindi tayo maikipagtulungan, pero hindi rin natin pipigilan. Ang sakit. Ang sakit-sakit naman pakinggan yan para sa mga Duterte Balawara supporters. Ang syakit-syakit naman yan. Kaya yan. Meron pang isa ang sinabi ng ating Solicitor General. Eto. Solgen, government will not stand in the way of ICC probe. Hindi raw pipigilan ng ating gobyerno ang pag-iimbestiga tungkol ng ICC sa Pilipinas. Diba? The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation, but the Philippine government cannot stop him from proceeding any way he wants. So ano pong sinabi? Ang polisiya ng ating Pangulo ay hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pero kung papasok sila sa Pilipinas sa isang legal na paraan para mag-conduct ng kanilang mga investigasyon at hindi naman sila magdi-disrupt sa justice system ng Pilipinas, hindi rin natin pipigilan yan. Mukhang there is a cause for concern para sa partido ng Duterte Balahura supporters. Oo. Medyo nakakakabanga naman talaga yan. Not to mention, mga Kojero, meron pong desisyon ang Supreme Court tungkol dyan. Oo. Sa isa pong kaso na napagdesisyonan ni Justice Leonen na inihabla ng mga dilawan noong 2019 or 2018, either of the two. Ang nagdesisyon po ang ating Korte Suprema, although it is obiter dictum, ibig sabihin nabanggit lamang in passing sa desisyon na to at wala akong koneksyon yun sa desisyon sa actual issue or controversy na pinagdesisyonan. Sinabanggit po doon ng ating Korte Suprema na ang Pilipinas ay obligadong maipagtulungan sa ICC sa mga panahon na iniimbestigahan na ang panahon na yon ay 2011 up to 2019. Kung saan tayo ay miyembro at tayo ay kasali pa sa Rome Statute. So mga Kojero, it also means that the former president is wrong. Mali po ang former president sa kanyang sinabi na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Wala na po siyang jurisdiction ngayon as of the present. Simula 2019 up to today,
wala na po siyang jurisdiction. Pero noon, meron. meron. Kaya wala siyang choice. Supreme Court yan eh. Supreme Court decision niya. Wala tayong magagawa dyan. But again, mga Kojero, the complementarity principle should take effect. So, in terms of the complementarity principle, it seems walang jurisdiction ng ICC because we have a functioning judicial system. Tapos meron tayong mga batas that protects our own citizens when it comes doon sa, what do you call this? Human rights violations and genocide and the like crimes. Ang problema po kasi mga Kojero, wala po naghahabla sa Pilipinas. Kaya po narinig nyo kanina si Harry Roque, sinasabi niya na maghabla kayo sa Pilipinas. Kasi mga Kojero, pag meron hong naghabla sa Pilipinas, ibig sabihin ay pwede ho itong litigation sa ating bansa. And there is no need for the intervention of the ICC. Kaso, tagal na eh. Wala pa rin gumugulong na kaso. Wala pa rin nagpa-file sa Pilipinas. Although there are some cases that are filed, tapos may mga panalo na rin, it seems hindi siya dumidirekta eh kay Digonggong. Oo. Si Digonggong kasi yung gumawa ng polisiya. Si Digonggong ho yung gumawa ng polisiya. So, the actual act of killing or yung mga drug war deaths nga, hindi mo maikakabit yan kay Digonggong kasi hindi naman siya nagpaputok ng baril. But the policy came from him. And I don't think yung ganong klase ng krimen ay malilitis sa ating mga korte. Well, hindi pa naman natin natatry, di ba? So, might as well, yung mga yung mga namatayan during the war on drugs, they can also try na maghabla dito sa ating bansa. Para sandwich. I-sandwich yung si Digong. Di ba? Wala namang masama doon, di ba? Sandwich yung kaso. Meron siyang international, meron local para happy. At least man lang maka-experience siya ng detention. Di ba? So mga Kojero, yan po ang ating topic for today. Maraming po salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow tayo sa ating Facebook page. Dahil po itong pangalan. And I'll see you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?